Magandang araw sa atin lahat. Ako po si Colonel Donato Pasicolan Jr., retired. Noon as Lieutenant June Pasicolan sa 54th Infantry Battalion. Anong class ka sa Ranger, sir? SR Class 139. Ako po ay nag-platoon leader, executive officer sa Alpha Company. Until such time na ako ay naging company commander ng Bravo Company 54th IB, where our company was adjudged as the best maneuver company of the entire division. I was also adjudged as the Junior Officer of the Year that time. Very memorable encounter is during the encounter in Jones Isabela, Barangay Linumot and Barangay Santa Isabel of Jones Isabela. That was in June of year 2000. Yan, totoo. Bago tayo mag-proceed sa war story, sa Giyera, sir, i-ano mo muna, sir, bigyan mo kaming idea kung gaano kagulo yung panahon na yan, yung kasagsagan ng 2000 sa Isabela. That time ay napakagulo ang probinsya ng Isabela. Dahil ang New People's Army during that time ay meron na sa Cagayan, meron sa, especially in San Mariano, Isabela. So, batalyon sa brigade operations ang palagi nandun din. Even in Mountain Province, kay naugsan nung araw. Napaka-mountainous ng Jones din, sir. Anong terrain yan, sir? Meron siyang may matataas din, meron ding medyo gradual lang. And connecting kasi yung Isabela, pag nag-operate ka na Isabela, nakakarating hanggang Quirino Province. So, malawak ang area ng 5th Infantry Division. Okay, sir. Simulan natin, sir. Paano nangyari yun? Yung time na yan? Yung 2000? That time ay mayroong civic action ang 502nd Brigade, which was headed by then Colonel Manayao. He should have been a general by that time, kung buhay sana siya. May he rest in peace. Galing kami ng Angadanan, San Guillermo. Nung tinawagan kami ni S3 na mag-move kami towards Jones Isabela. So nag-move kami, tumawid kami ng ilang ilog. Tapos yung singit, alam na mga tropa yan na gas-gas na yung singit namin dahil sa layo ng nilakaran, tawid ka pa ng ilog. So ginagawa ito dahil sa serbisyo natin, sa pagmamahal natin sa ating bayan. Parang isa sa mga nagpapahirap nyo doon, sir, is yung terrain talaga. Terrain. Likewise yung siyempre yung mga kalaban ay they are from the area. Alam nila yung lugar. So patapos na yung medical mission ng brigade. And then nung pauwi na sila, nakalampas yung mga 3-4 na vehicles, maliliit na vehicles. And Colonel Manay was one of them na nakalampas na. And then timing na nakita kami, yung operating troops. Okay, Lieutenant Pasicolan, habang naglalakad kami, touching distance kami kay Colonel Manayao. So, ang sabi ko sa kanya, dahil yung grenadier ko is nasa likuran. Sabi ko, buddy, patakan mo yung pinanggagalingan ng putok. Ang sabi ni Colonel Manayo nun, wag. Sabi niya, baka kasama natin yan. Sir, kalaban po yan, sir. Yung pinanggagalingan ng putok. Wag. Sabi niya, you clear that high ground. Lieutenant Pasicolan. Sabi niya, yes, sir. So, humiwalay kami. Kasi may bundok dito at may bundok din uli dito. So, bumalik sila towards yung daan. Kami, inakyat namin yung bundok na para maklear kasi may mga sniper din na sniper fires. Ngayon, na nakuha namin
Una is nahirapan kami dahil moving target kami from the high ground dun sa kabila. So maneuver kami, maneuver hanggang nakuha namin yung high ground. May resistance pero siyempre ang sundalo di baling mamatay, wag lang mapahiya. So nakuha namin yung high ground. Nandun kami sa high ground, nakita namin sighted namin yung 6x na warak sa harap niya. So pumutok na landmines. Landmines, napakalaking landmines. Kaya warak yung harap ng 6x. So pagbaba namin, timing na mayroon na rin tangke doon. So sabi ko kay Colonel Miguel, sir, kako gamitin ko yung tangke at ilabas namin yung wounded doon sa ilalim ng 6x. Ang sabi niya, Jun, mag-ingat kayo kasi minasinggan kami rito. At wounded na rin si Kwan. Itinapon sa hospital si Brigade Commander. Sabi ko, opo sir. Teka lang sir, nalandmines yung vehicles. Correct. So, ang sapul talaga nun is Yung harap ng 6x. yung 6x. 6x, yung gulong. Apat na vehicles yan. Di ba? Hindi, naka-abante na yung malilit na vehicles. So, ang napuruhan yung huli. Ang napuruhan yung 6x. yung 6x. So, may wounded na patay na doon. At saka, May mga patay na doon. Nandun pala kami sa high ground, nakita namin yung may mga patay meron nasa ilalim. So nakita ko yung si Sergeant Cornejo. Si Sergeant Buenaventura Cornejo was my CMO, NCO, when our company was adjudged as Best Maneuver Company. And nung time din na Junior Officer of the Year. So nung nakuha yung tangke, nilapit namin doon sa wounded personnel. Nung buhatin namin si Sergeant Cornejo, wala pang isang metro pagbuhat namin, ay may sniper fire. Tinamaan yung hood ng 6x. So sabi ko sa gunner ng tangke, na kasi pag pumutok yung caliber 50, parang ginigiba yung bundok. Hindi rin makaputokin nandun sa taas. So sinakay namin si Sergeant Cornejo. Ang sabi ni Sergeant Cornejo, sir, nagadaduda. In Tagalog, sir, marami sila. Sabi ko sa kanya is, mabuti at buhay ka, sir. Yung ibang kasamahan natin ay ipinutok point blank yung baril nila dun sa ulo ng sundalo. So, sabi ko sa kanya, mabuti at buhay ka, sir. Naging papatay ako. Sabi niya kung siyang patay, ang akala ng mga NPA siguro ay patay na rin siya. So, kaya siguro hindi tinuluyan ng una. Pero sabi niya, inaantay ko na lang, sir, yung pagputok ng baril sa ulo ko. Pero, ang sabi daw niya, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ayan, nung nakaalis na yung mga NPA, ay that's the time na nung dumating na rin kami ay nailabas namin siya. Buhay na buhay siya. Ang tanong ko sa kanya, Sergeant Cornejo, may tama ka ba sa katawan? Wala po, sir, sabi niya. Yung paa ko lang, sir. Kasi warak-warak yung paa niya. Sabi ko, agbiag ka. Sabi ko, lakay, agbiag ka. Lakasan mo yung loob mo. Opo, sir, sabi niya. So, gusto ka na mabuhay siya para sa ganun siya ang magkwento kung ano talaga nangyari. So, nung inilabas namin siya, dinala ko siya doon sa location ng Brigade S3 namin. And then, nandun yung mga nurses naman doon, may doctors. So, ang sabi nandun din si Captain Pasikulan noon na Rosendo, dental officer na pinsan ko. Sabi niya, Jun, mag-ingat ka kasi dito rin ay namasinggan din kami rito. So, natanong yung Brigade S3 namin, Jun, kumusta yung lagay ng mga nandun? Sabi ko, sir, balikan namin. Dahil
hindi rin ako yung mga patay kasi kung may mga snipers sa taas. Kasi ang sabi ng Brigadier Strix, mag-ingat kayo. Opo, sir. So, binaba ko yung wounded. Sabi ko is itakbo ito sa hospital, sir. Kako mabubuhay ito kasi wala naman tama sa katawan. Sige, kami nang bahala dyan. So, iniwan namin yung wounded. Binalikan namin yung location nila Colonel Miguel. And then, sir, kako, kunin namin yung high ground. Sabi ni Colonel Miguel, sasama ako sa inyo. Sabi ko, sir, wag na, sir. At siyempre, pag damor mag-alala kami kapag may kasama, siyempre, pag Colonel, medyo may edad na, di bale, sa amin nun. That time is tenyente pa ako at saka ano pa yung mga kasama. Young blood ka, sir. So, in short, naano namin yung kan. Binalikan. Yung isang high ground. Habang gumagapang kami, nakita ko si PFC Isang. Si PFC Isang ay yun ang close-in ni Colonel Manayaw. So, pag nakita ko yung logo ng 502 Brigade, si PFC Isang, nakita namin yung location ng sniper. Luma-luma yung mga bala nila. Pero that time is wala na yung mga snipers. Kasi alam nila na may magpo-pursuit na mga sundalo. Parang naabutan nyo doon sa mga trackings nila, position. Nandun, bali tatlong tatlong pwesto. Yung Ambos position yun. Saka yung snipers nila. Mayroon silang carbine, mayroon silang M14. At saka meron silang garan. So nung nakuha yung high ground na yon, that's the time na i-score namin yung area. At merong garbage bag na itim. Pero nag-iingat pa rin yung tropa. At sabi ko, puro senyasa na lang kami dahil dapat tahimik. So napasok namin yung na tahimik. And then, yun sa garbage bag, may nakita kong kaldero. Tinalian ko ng ng banana stalk para maging tali siya. Ang inaalala ko doon, baka may explosives. So, tinalian ko, nila. Yung unang hila is, naputol yung tali. Binilikan ulit, tapos tinali ko ng maayos. Noon na lumabas na yung kaldero. Paglabas ng kaldero, tinignan namin kanin na may sardinas, yung pagkain ng mga NPA. And then yung gamit nila ay mga bago. Mga bago na baso, mga bago na yung mug, ipagkapehan. Mga bago yung plato. So nung na-clear yung area, was the time na nakuha na namin yung mga patay pagbaba namin doon sa baba. Bakit mo pinalian, sir? Anong purpose? Ang purpose is baka may ang laman, baka explosives or ano. So tinalian and then kasi sagingan yun sagingan. So if in case man napuputok, may explosive man doon, kahit papaano hindi masyadong fatal kung mayroong mga actually, lang ng parang yung tumalsik na balat ng kahoy. Nung una, puwing lang ito Napuwing lang ito. Pero, nadala ko naman pinakita ko naman sa vilo na may inilagay. Okay naman, naging normal. Hanggang nag-develop. So, yun ang cause ng parang, pero pasalamat ako sa Panginoong Diyos na buhay pa ako hanggang ngayon. Kaya nga tama yan nasa Biblia, in the book of Proverbs, na in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Kami ang sundalo,
walang kinatatakutan na sundalo eh. Pag ano yan, kung kasi mission natin yan. So, yun nasa Biblia na though we walk in the valley of darkness, we fear no evil, for God is always with us. Parang yun yung baon pala. Yun ang baon palagi. At saka natutuman ko sa Scout Ranger Regiment, yung Psalm 91 na nire-recite ng mga estudyante during test mission. Napakalaking bagay na yan. Parang ginagawa mo yan palagi. Yes. Mga tropa mo. Yes. When I was company commander, nag-invite ako ng pastor na magbibigay ng salita ng Diyos sa mga tropa. Para sa ganun, hindi makalimutan ng mga sundalo ang salita ng Panginoong Diyos. So, sir, nung bumaba na kayo, sir, na-clear na dun sa taas. That's the time. Nag-iwan pa rin ako ng isang team doon. Then that time is, meron na rin yung ibang other operating troops. Tapos, yung 6x nagpwesto na sa isang location. Then, kinuha namin yung mga patay at isinakay sa 6x. Sino-sino ano? That time, buhay pa si Sergeant Cornejo dahil nailabas namin si Sergeant Benaventura Cornejo. And saludo ako sa mga sundalo na to. Sila Sergeant Fernandez, Sergeant Makadangdang, Sergeant Habon, Sergeant Tabangkura ng 54th Infantry Battalion. Meron pa akong hindi maalala na ibang tropa. At sa naman sa brigade naman ay si Sergeant PFC Isang, si Master Sergeant Labor, si Sergeant Pangilinan. Then sumunod na nalaman ko na namatay na rin si Colonel Manayaw doon sa hospital. Yun yung mga nag-voice ng buhay. Yan, no. Sila nag-voice ng buhay. They are heroes. Sila ay na dapat na sinasaluduhan dahil nag-voice sila ng buhay para sa bayan. On the spot yan, sir. Yung maliban kay Sergeant Cornejo. Ang on the spot yung 11, pero yung sila Sergeant Cornejo at saka si Colonel Manayaw ay si Colonel Manayaw sa hospital siya na namatay. Si Sergeant Benaventura Cornejo ay na-lost blood na rin siya dahil hindi na itakbo sa hospital. Grabe yun, sir. Ano yung pakiramdam sa pag-ganon, sir? Parang hindi kayo nakabawi. Tapos ikaw pa yung platoon leader doon sa kuwan. Masakit. Siyempre, yung sundalo mo na, kasi yung sundalo, yung nagawa mo sa sundalo na makakasama is hindi mo nagawa sa kapatid mo eh. Yung kakain kayo sa takip ng kaldero, kakain kayo doon na magkakasama ka doon. Hindi mo nagawa sa kapatid mo yun. Kaya until now, lahat ng sundalo ko ay mahal na mahal ko mga sundalo ko. At proud ako nakasama ko sila. Sila rin, proud din sila nakasama ko. Kahit nag-retire na kami. Pag makita-kita kami, para kaming nag-embrace kami na close kami sa mga sundalo ko. Yung mga ganong pagkakataon, maiiyak ka talaga. Si Sergeant Cornejo, iniiyakan ko. Si Captain Elihino, na namatay din siya. Iniiyakan ko yun. So, napakaano talaga ang ambush yan. Oo. Napakahirap. Mahirap. Landmines and then volume fire. More or less gaano karami ang kalaban kayo? Approximately, mga abot sa ganun, less than 100. That time kasi is talagang sila. At accordingly, kahit saan mag-exit ang tropa, nakaano rin sila, na may mga ambush position sila. Kasi biruin mo, nag-conduct lang sila ng medical mission sa community. Parang ganun yung scenario, di ba? Tapos pagbalik nila landmines. Oo. Yun ang masakit. Kasi Pilipino, kapwa Pilipino, this is a useless war. Kaya nga yung mga kapatid natin na nasa bundok, I encourage you na bumaba na kayo. Kasi ito,
pare-pareho tayong Pilipino. Magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating bayan. So, yung mga ibang mga NPAs na bumababa, na nagsusurrender, and they will live a normal life. Kaya nga, saludo ako sa inyo na gusto nyo ng, if you want to participate in electoral process, pwede naman. Diyan kayo. Hindi yung nandiyan kayo sa bundok para kayong daga na hinahanap ng kasundaluhan. Mas maganda na bumaba na kayo. At yung ibang members ng New People's Army na nakukumbensi naman sila at maging mabuhay ng maging normal na mamayan. After nun, sir, naging company commander ka na, sir, ng buwan. Next nun, nung pangyayari na yun. Kaya, after my stint sa 54th Infantry Battalion, nang kinuha ko ng division ay pinag-CO ako sa Recon Company. Actually, that was my 4th time. Pang-apat na beses ko na company commander. Kay Sergeant Cornejo, alam nila kung paano ko sila minahal, lahat ng tropa ko. At sa family niya ay mahirap yung ano kasi maiiyak ka talaga, maiiyak ka. Why? Lahat ng sundalo ko, nung tiniente ako, stricto ako, pero mapagmahal ako sa mga sundalo ko. Alam nila kung paano na, how I care for them. And ramdam ko rin kasi pag combat operation, nakikita ko yung tropa na pag combat operation, titingnan yung pwesto ng opisyal. Kung safe ba yung pagtalihan ng duyan o yung pagtulugan ng opisyal. Ako, hindi ko pagkainan na, kanya-kanya na yan, kuha ng mess kit or pupunta doon sa, hindi ko nagpapasilbi sa mga sundalo ko. Pero yung mga sundalo, meron yung talaga mababait talaga sundalo na kukuha ng pagkain na, sir, ito na po yung pagkain nyo. Although, hindi ko sabihin sa kanila na bibigyan ako ng ganun, ng pagkain dahil kaya ko naman pumunta doon sa akin. So, yung closeness, yung respeto. Kasi respect begets respect. So, love begets love. Kaya pag mahal mo ang tropa mo, pag minahal at nirespeto mo ang tropa mo, in return, yung mga sundalo, mamahalin ka rin bilang opisyal nila. Marami. Siyempre, nung wala na ako dun sa mga infantry units, nababalitaan ko lang na, si ganito, sir, si Sergeant ganito, namatay na, ganun ba? Sir, si ganito, na-snipe, ganun. Sabi ko, nakakalungkot. Nakakalungkot dahil sila yung nakasama ko na yung, alam mo na, buhay na sundalo, inuman, o kwentuhan, pag nasa loob ng kampo, di ba ang libangan natin, magkwentuhan, tsaka may bote sa harap. Parang yun ang libangan ng sundalo. So, yung mga kwento na, sir, kasi may CMO-NCO ko noon na alam niya yung, sir, may ano sa ganito, may activity sa ganito, may piyesta sa ganito, at may kasalan sa ganito. Kasi mag-ingat lang kayo, mag-ingat. Kasi may mga sundalo ko na kapag nakagawa sila ng masama, or supposing kung meron man nakainom, o palagi ko pinapaalala sa kanila, dapat ang sundalo disiplinado. Dahil ang civilian, nakikita tayo, mataas ang tingin sa atin, hindi maganda na yung nakainom ka pa, suwaray-suwaray ka, hindi pwede yun. So, mahigpit ako nun na when in terms of discipline. Pagdating sa safety naman. Pagdating sa safety nila. Disiplina kasi pag disiplinado daw yung sundalo, yung mga tao sa barangay ay sila mismo magpoprotekta sa mga sundalo. I can still remember nung nag-company commander ako sa barangay Uyaw, sa Dupax del Norte. Yung mga matatanda doon, nagkakwentuhan kami. Magkatabi yan eh. Barangay Uyaw,
Dupax del Norte, sa Barangay Bilance, Dupax del Norte. Ang mga tao doon ay may mga bugkalot, mga ganun. So, dahil nakausap ko yung mga matatanda, ang sabi ng isang matanda doon, Sir, umasa kayo na walang mag-aambus, walang mag-aano sa inyo dito. Bakit tatay ka ko? Kasi sir, nung araw, PC nung araw daw, accordingly, sabi niya, sabi ng matanda, ay ang may mga naambus na PC daw sa area. Ang nagpaambus pala ay mga tao sa barangay. So, nagpinakita ko yung pagrespeto namin sa mga tao dahil yung company CP namin ay walang kuryente. So, may pastor sa baba. Ang sabi ko, kinausap ko yung Pastor, pwede ba na pag Wednesday, kung bakante ka, magbigay ka ng parang Bible study sa amin. Sabi niya, CO. Yun ang term nila sa probinsya Pag tunyente ka, CO, si Commanding Officer. CO, sige, pupunta ko dyan. Maganda yan at para sa ganun, makarinig yung mga sundalo mo ng salita ng Panginoong Diyos. Opo, Pastor. So, ginawa namin yun na activity. So, maalala ko, binigyan pa ako ng Bible nun na yung Bible nun sabi niya sa akin, CO, wag mong kalimutan itong basahin ito. Sige po, Pastor, marami pong salamat. So, naging close kami dun sa pastor. Yung pastor pala ay, siyempre nakakausap yung mga tao dun sa lugar nila, sa barangay nila. Siya pala nagsasabi dun sa mga tao na mababait itong mga sundalo na nandito sa lugar natin ngayon. So, ang mga sundalo pag may bagyo, makanyan, kami nag-ayos sa mga bakod ng mga tao doon sa kalsada. Kung may nasira sa eskwelahan, kami nag-ayos sa mga eskwelahan. So, yung simbahan, kapag may kailangan sa simbahan, tumutulong kami. So, in that way, we were able to win the hearts and minds of the people. At yung mga civilian na rin ay naging family na rin namin, naging pamilya na rin na, Sir, close na rin. Kaya na malipat yung tropa sa ibang lugar, kung pwede lang ayaw nilang pahalisin dahil napamahal na rin sila, na rin sila na mababait daw yung grupo. So, I would advise na yung mga bagong tenyente ngayon, dapat yun ang gawin nila. Respect the people. And in return, people will also respect the troops. Ganun yun.